Our Father in Heaven, ito po kami at pakikinggan ang mga salita ninyo sa amin. Give us wisdom para maintindihan, maunawaan po namin ang bawat salita ninyo. Open our eyes that we may see wondrous things out of your law. At baguhin mo yung puso namin as we listen, believe, and obey your word. This is our prayer. In Jesus' name, amen. So, we'll continue a very short two-part series sa Psalm 119. So, we started last Sunday. So, ngayon po ay verses 97 to 104 ng Psalm 119. And isa po sa dahilan bakit I usually preach sa Psalm 119, especially sa simula ng bawat taon, ay para encourage po kayo na patuloy na basahin, patuloy na pag-aralan, patuloy na mahalin ang salita ng Diyos. Sino sa inyo ang meron ng New Year's resolution? Magda-diet na ako simula sa January. Hindi ko alam kung nakagawian ninyo na gumawa ng New Year's resolution. Pero kung meron man kayong resolution na gagawin, ay sana kasali yung tungkol sa pagbabasa at pagkinig sa salita ng Diyos. Na for 365 days this year, I will read the Bible every day. For 52 Sundays this year, I will commit na dumalo sa Lord's Day gathering ng church. Kung sakali mang nasa ibang lugar kayo, na hahanap kayo ng church na gospel preaching church na madadaluhan. So, yung dalawang resolutions na yon ay doable sa lahat ng mga Kristiyano. Hindi siya napakahirap na para bang imposible na gawin. Although marami tayong mga excuses, kaya hindi natin ginagawa. O sinasabi natin na hindi natin kayang gawin yung ganun kasimple na resolution. Sasabihin ng iba, sobrang busy, ang daming pinagkakabalahan. That's a usual excuse. Pero sa tingin ko, ang problema natin, bakit nahihirapan tayo na regular na basahin at pag-aralan ng Biblia ay may kinalaman sa motivation. Kapag we are so motivated na gawin yung isang bagay, talagang gagawin at gagawin natin at walang makakapigil sa atin na gawin. Hindi natin pababayaan isang bagay na we are so motivated to do. Yung isang bagay na pinaniniwalaan natin na napakahalaga at non-negotiable sa buhay natin. So that's why isa sa mahalagang trabaho ko bilang pastor ninyo ay hindi lang encourage kayo na basahin ninyo yung Bible. Ang Bible reading schedule natin this week ay Genesis 1 to 11. Kung gusto ninyo to read the Bible in 1 year, mas 4 chapters a day yung babasahin ninyo. Pero at least, yung Bible reading plan ng church ay 3 years ninyo matatapos. So, mas doable siya. So, Genesis 1 to 11, 1 to 1.5 chapters a day. So, ang trabaho ko, hindi lang i-motivate kayo na, hindi lang sabihin sa inyo na basahin ninyo yung Bible araw-araw. So, yung trabaho ko din ay bigyan kayo ng motivation para gawin. Kahit na hindi kayo sabihan na magbasa ng Biblia because you are so motivated, walang kailangan magutos sa inyo. Walang kailangan magbantay sa inyo na magbasa ng Bible. And that's my prayer for us this year. Na hindi ka lang magsasabi ng resolution, kailangan mauna muna yung motivation. Motivation comes before resolution. At magagawa lang natin yung mga resolution, commitment natin as far as meron tayong very strong
motivation to do that. So kaya mahalaga yung Psalm 119. Isa itong awit, a prayer to God. Sinasabi ng iba, si David yung nagsulat, pero we are not sure. Pero sino man yung nagsulat nito ay makita natin na itinatanghal niya talaga yung kahalagahan ng salita ng Diyos sa kanyang buhay. If you look at yung 176 verses, almost every verse ay merong reference sa salita ng Diyos. And katulad ng sinabi ko last week, ito ay tinatawag na acrostic psalm. Ibig sabihin, mayroong 22 sections na nag-represent sa bawat letra sa Hebrew alphabet. So nandun na tayo sa I think 13 na section. Kung makita ninyo sa ibabaw ng verse 97, ay nakasulat yung mem. Ito ay Hebrew letter mem, na ang katumbas sa salita natin ay M. Okay, so bawat verse sa 97 hanggang 104 ay nagsisimula sa letrang Mem sa Hebrew. Of course, di natin makikita yan, pero at least ma-appreciate natin na itong psalm na ito, Psalm 119, ay beautifully and carefully composed by the psalmist. At tinutulungan tayo dito ng Diyos to express yung heart natin for the Word of God. And so, ang prayer ko ay magkaroon tayo ng puso na katulad ng puso ng psalmist. Sa verse 97 pa lang, sabi niya, "Oh, how I love your law." Diba? Sabi sa salin ng salita ng Diyos, "Iniibig ko ang inyong kautusan." Hindi lang niya sinasabi na, iniibig ko ang salita mo, iniibig ko ang mga pangako mo, I love yung mga stories sa Word of God. More specifically, sinasabi niya dito, I love your law. Ito yung Torah na specifically ay tumutukoy sa mga utos o commandments ng Panginoon. Pero maaaring tumutukoy din sa Pentateuch or sa buong Old Testament or more generally sa buong Biblia na nag-express ng kalooban ng Panginoon. So sinasabi niya, I love your word. And so kung tatanungin yung bawat isa sa atin, can we honestly say na I love your word, O God? Do we love the word of God? Kasi kung tayo yung mga anak ng Diyos, sinasabi natin na we love God. And if we love God, we love His word. At kung yung puso natin ay nagmamahal sa salita ng Diyos, hindi ka na kailangang pilitin pa na magbasa ng Biblia. If you love something, hindi ka na kailangang pilitin pa na gawin yung isang bagay na yon. Di ba if you love biking, kapag may nag-aya sa'yo, tara, bike tayo. Okay, sige, saan tayo? If you love coffee, pag may nag-aya sa'yo, kape tayo. Because you love coffee, hindi ka kailangang pilitin. Maliban na lang kung may acid reflux ka. If you love ramen, di ba? Dahil gusto mo yung noodles na yon, kapag may nag-aya sa'yo, so talagang excited ka na gawin yung isang bagay na yun. Kasi gusto mo. Kaya hindi ka kailangan pilitin. So kung natikman natin kung gaano kasarap yung salita ng Diyos, we have developed a taste. Yung taste buds natin, natikman na natin yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, if we tasted kung gaano kasarap yung salita ng Diyos, hanapin natin yan. Hindi tayo kailangang pilitin na buklatin yung Bible natin. At masabi rin natin tulad ng psalmist, sa text natin sa verse 103, sabi niya doon, "How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth." Kay tamis ng iyong mga salita, mas matamis pa kaysa sa pulot o honey. So sa panahon nila, yung honey, yung honey, pinantatawag natin sa asawa natin, nag-express ng sweetness. And sa panahon nila, hindi lang ito pang halo sa pagkain, hindi lang ito pampatamis, kundi nag-express ito ng something very precious, something very pleasurable. Kaya kapag sinabi na yung salita ng Diyos, hindi kasing tamis ng honey, but sweeter than honey, ibig sabihin, ito ay higit na mahalaga,
Ito'y higit na nagbibigay ng kasiyahan sa atin kaysa sa ibang mga bagay sa mundong ito. Na kapag nabasa natin, kapag pinakinggan natin, kapag pinagbulayan natin, kapag sinusunod natin yung salita ng Diyos, we really taste kung gaano katamis ang salita ng Diyos. The Word of God is a treasure and a joy para sa kanyang mga anak. Sabi sa Psalm 19 verse 10, ito'y higit pa kaysa purong ginto at mas matamis pa kaysa sa pulot pukyutan. And then sa Proverbs 24:13, anak, uminom ka ng pulot pukyutan o honey, at ito'y makakabuti sa iyo. Kung ang pulot pukyutan ay masarap sa panlasa, ang karunungan naman ay mabuti sa kaluluwa. Kapag nabasa ninyo Ezekiel, ni-recall ni Ezekiel yung time na tinawag siya ng Panginoon at binigay sa kanya yung scroll na kinasusulatan ng salita ng Diyos. At sinabi ng Diyos sa kanya na kainin mo. Eat this book. Eat this scroll. Tapos sabi niya, Ezekiel 3:3, sabi ni Ezekiel, sinabi niya sa akin, sige, kainin mo yan at magpakabusog ka. Anong ginawa niya? Sabi niya, kinain ko ang aklat. Matamis ang lasa nito gaya ng pulot. Hindi ibig sabihin na masarap yung papel. Okay, I'm not saying na ngunguyain natin yung mga papel sa Bible natin. But metaphorically, kapag kinakain natin yung salita ng Diyos, kapag nginunguya natin, kapag tinitikman natin, we will really experience yung sweetness of the Word of God. Hanapin natin yung salita ng Diyos. Hindi ka na kailangan pilitin ng pastor na basahin yung Biblia. And so, ask yourself this question. Do you long for the Word? Have you tasted the sweetness of the Word? At kapag natikman mo kung gaano katamis ang salita ng Diyos, you will no longer make any excuses. Hindi mo na sabihin na, sobrang busy kasi, daming pinapagawa ng boss ko sa trabaho ko, ang dami kong assignments sa school, ang dami kong kailangan gawin sa bahay. You know, ito yung isang bagay na hindi mo ipagpapalit sa iba. Tulad ng sabi ni Apostle Peter sa mga persecuted Christians noon. Na pwede, marami silang idahilan para hindi magbasa ng Biblia. Kasi kung nagbasa ka ng Biblia, you're following the Lord Jesus Christ. Pwede kang hulihin, pwede kang ikulong, pwede kang papatayin. Pero sabi ni Peter sa 1 Peter 2, verses 2-3, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na spiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. So, yung sinabi niyang naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon, that's from Psalm 34:8. Na sinabi sa Psalm na yon, tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. O taste and see that the Lord is good. At natitikman natin na mabuti ang Diyos kapag natitikman natin yung kanyang mga salita. So, madaling sabihin, kapag tinanong ka, do you love the Word of God? Madaling sagutin na, yes, I love the Word of God. Pero, paano nakikita sa buhay natin yung ganitong love for the Word? Paano natin ini-express? Paano napatutunayan sa buhay natin that we really love the Word of God? So, based sa passage natin, yung first 4 verses, magbibigay ako ng isang sagot. Yung last 4 verses, magbibigay ako ng ikalawang sagot. Okay? So, I'll just give 2 answers dun sa question na, how do we express our love for the Word of God? So yung una ay nasa first 4 verses. Verse 97. Iniibig ko ang inyong kautusan, palagi ko itong pinagbubulay-bulayan. 98. Ang mga utos nyo ay nasa puso ko, kaya mas marunong ako kaysa sa aking mga kaaway. Mas marami ang aking naunawaan kaysa sa aking mga guro, dahil ang lagi kong pinagbubulay-bulayan ay ang inyong mga turo. Higit pa ang aking pangunawa kaysa sa matatanda, dahil sinusunod ko ang inyong mga tuntunin. Okay. Pansinin niyo sa verse 97, yung first verse, kung ano yung expression, ano yung isang expression
na we really love the Word of God. Sabi niya, iniibig ko ang inyong kautusan. Dahil iniibig ko ang inyong kautusan, ano sabi niya sumunod? Palagi ko itong pinagbubulayan. So sinasabi niya, dahil mahal niya ang salita ng Diyos, dahil doon, ang resulta ay pinagbubulayan niya ang salita ng Diyos palagi. It is my meditation all the day. So ibig sabihin, kung hindi mo pinagbubulayan ang salita ng Diyos, you don't really love the Word of God. Kahit na sabihin mo na you love the Word of God. Oh, how I love the Word of God. Ito yung sinasabi niya. At in-express niya sa pamagitan ng pagbubulay. All day meditation of the Word. So ano ibig sabihin ng pagbubulay o meditation? Hindi ito yung nagbasa ka bukas, Genesis 1 or Genesis 1 to 2. 5 minutes, 6 minutes. Tapos mo nang basahin. Tapos na. Or even if you spend 15 minutes or 20 minutes na doon sa quiet time mo, tapos pinag-isipan mo ano tinuturo ng Diyos sa Genesis 1. Pero yung tinuturo niya dito na meditation, hindi lang yon. Kasali yon, mahalaga yon. Now we spend time reading the Word of God. Pero sinasabi niya dito, kaya sinabi na, it is my meditation all the day. Hindi ibig sabihin na buong araw nasa bahay siya at nakabukas yung Bible niya at wala na siyang ginagawang iba kundi magbasa ng Bible. He's not saying that. Ang sinasabi niya na you're not really meditating on the Word of God. Kapag binasa mo lang isang yung page, tapos sinarado, tapos pumasok ka na sa eskwelahan, pumasok ka na sa opisina, o ginawa mo na yung mga gawaing bahay, tapos yung binasa mo naman, kinalimutan mo. Parang walang naging epekto sa maghapon mo o sa buhay mo. So, ibig sabihin ng meditation ay pinag-iisipan mong mabuti anong ibig sabihin ng salita ng Diyos. At yung salitang ito ng Diyos, hindi mo basta-basta kinakalimutan o isinasantabi. Pinag-iisipan mo, pinagpaplanuhan mo. Anong kinalaman itong paglikha ng Diyos sa atin in the image of God, paglikha sa akin ng Diyos, paglikha sa mga anak ko, sa asawa ko in the image of God, anong kinalaman ito sa pakikitungo ko sa kanila, sa pakikipag-usap ko sa kanila, sa paggawa ko ng mga gawaing bahay, sa pakikitungo ko sa mga kaklase ko, sa mga teachers o sa boss. We plan. Hindi lang basta ito instant na meal na microwave mo, kinain mo, tapos na. Ito yung salita ng Diyos na tinitikman natin, nilalasap natin, ninunguya natin. Ninanamnam natin yung kabutihan ng mabuting balita ni Kristo na ipinapaalala sa atin ng salita ng Diyos. And itong verse 97, hindi ito isolated verse tungkol sa kahalagahan ng pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Verse 15 pa lang, sabi niya, ang inyong mga tuntunin ay aking pinagbubulay-bulayan at iniisip kong mabuti ang inyong pamamaraan. And sa Psalm 1, sa unang-unang awit, ito na yung sinabi na katangian ng isang blessed man. Sabi sa verse 2, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay niya ito sa araw at gabi. At sinabi ng Diyos kay Joshua, nung siya na'y pumalit kay Moises at maglilid sa Israel sa promised land, paano niya ma-experience yung totoong prosperity? Paano niya ma-experience yung good success sa pagsunod sa kalooban ng Diyos? Ang sabi niya sa Joshua 1:8, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulayan mo ito, araw at gabi. That's all day meditation. Para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. That's true prosperity. That's true success. Nakakabit sa salita ng Diyos. And so, dito sa text natin, sa next 3 verses, verses 98 to 100, ay binanggit niya yung tatlong resulta. Kapag pinagbubulayan mo ang salita ng Diyos araw at gabi, ito yung magiging epekto. Sinabi niya na sa pagbubulay ng salita ng Diyos,
magkakaroon daw siya ng mas higit na pangunawa, mas higit na karunungan kaysa tatlong grupo ng mga tao. Sa verse 98, binanggit niya, aking mga kaaway. Verse 99, aking mga guro. And then verse 100, matatanda. Okay? So yung una, verse 98, yung tungkol sa mga kaaway niya. Ang sabi niya, your commandment makes me wiser than my enemies, for it is ever with me. Sabi sa salin ng Biblia, sapagkat ito'y laging kasama ko. So sinasabi niya na dahil ang salita ng Diyos, particularly yung mga utos ng Diyos, palagi nasa isip niya, laging kasama niya, palaging nasa puso niya. Ito daw yung nagbibigay sa kanya ng mas higit na karunungan kaysa sa kanyang mga kaaway. At yung mga kaaway niya dito, ito yung tinutukoy niya ng mga unrighteous people na tumutulig sa kanya, na gumagawa ng paraan para siya ay lumihis ng landas at hindi sumunod sa Panginoon. And para sa atin, pwede ito na isang tao na tinuturing mong kaibigan, pero masama naman yung impluensya sa'yo. Or isang karelasyon na unbeliever. Or sino mang ginagamit ng kaaway para tuksuin tayo na sumuway sa mga utos ng Diyos. Mas napatutunayan na mas marunong yung mga kaaway natin kapag nagtatagumpay sila doon sa plano nila na tayo ay ilihis ng landas. Every time na pinipili natin yung boses o yung pamamaraan ng kaaway natin, every time na hindi boses ng Diyos ang sinusunod natin, we're not walking the way of wisdom. We're walking the way of foolishness. And so paano tayo mas magiging marunong? Sinasabi ng psalmist na kung lalabanan natin yung mga kaaway natin, hindi ng mga sariling salita natin, hindi ng mga masasakit na salita galing sa atin, kundi kung lalabanan natin yung mga kaaway natin sa pamamagitan ng karunungan na nanggagaling sa salita ng Diyos. Earlier, sabi ng psalmist sa verse 11, ang salita nyo ay iniingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Ibig sabihin, nagkakasala tayo sa Diyos. Nagtatagumpay yung kaaway natin. Every time na nakakaligtaan natin na pagbulayan ang salita ng Diyos. And we experience that. Pag mga times na babad tayo sa salita ng Diyos, we are more equipped, we are more empowered to say no sa temptation. But if we're not spending time with the Word of God, kapag nawawala sa isip natin yung mga pangako ng Diyos, ang dali nating mahulog sa tukso ng kaaway. Yung pangalawa na sinabi niya, tungkol naman sa kanyang mga guro o teachers. Verse 99. I have more understanding than all my teachers, for, ito yung dahilan, your testimonies are my meditation. Again, nakita niyo yung connection? Dahil nagbubulay siya sa salita ng Diyos, mas meron siyang higit na karunungan kaysa sa kanyang mga teachers. Mahalaga ba yung role ng mga teachers natin? Yes. So, sino mang teacher yan? Pwede yung nanay ninyo, o yung teacher ninyo sa school, o yung nagte-train sa inyo sa trabaho, o yung nagtuturo sa inyo sa equipping class, o yung nagtuturo sa inyo sa discipleship group, o yung pastor ninyo na pinapakinggan ninyo na nag-preach every Sunday. Usually, ang tingin natin sa kanila, mas marunong sila. Kasi sila nga yung teacher. Di ba? Kapag sinabi natin, mas marunong ako sa'yo, ay di, ikaw na magturo dito kung mas marunong ka sa akin. So usually, mataas yung tingin natin sa kanila. Kasi sila yung mas marunong. Na posible naman dahil sila yung mas maraming pinag-aralan tungkol sa ituturo nila. Sila yung mas maraming experiences. Sila yung may expertise tungkol dun sa ituturo nila. Pero sinasabi ng psalmist dito na yung totoong wisdom is not just intellectual. It's not just about yung expertise natin na gawin yung isang particular na bagay. Sinasabi niya dito na nagkakaroon tayo ng karunungan kapag pinagbubulayan natin yung testimonies o turo ng salita ng Diyos. Na kapag pinagbubulayan natin yung salita ng Diyos, alam natin na bawat bahagi ng salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin tungkol kay Kristo. Kung sino si Kristo, ano yung ginawa niya para sa atin, bakit kailangan natin na isang tagapagligtas na katulad ni Kristo.
And so, ibig sabihin, kung yun pala ibig sabihin ng totoong wisdom, kapag nakikilala natin si Kristo, merong higit na kailangan yung mga anak natin. Gusto natin matuto sila ng math, ng science, ng history. Eh, mahalaga yun na mag-aral sila. Pero merong mga bagay na higit na mahalaga kaysa sa mga bagay na yon. Walang iba kundi si Kristo. Christ is our wisdom. 1 Corinthians 1:24. Christ, the power of God and the wisdom of God. Verse 30, and because of Him, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness, and sanctification, and redemption. So, ibig sabihin, kung hindi natin kilala si Kristo, if we're not growing in our knowledge of Christ, kahit marami kang alam ng mga bagay-bagay sa mundong ito, nananatili kang isang mangmang if you don't know Christ. So, ikatlo naman na tinukoy niya ay yung mga matatanda. Verse 100, higit pa ang aking pangunawa kaysa sa matatanda dahil sinusunod ko ang inyong mga tuntunin. Kapag pinag-usapan natin wisdom, we often associate wisdom sa mga matatanda. At talaga naman kapag, halimbawa, yung mga matatanda sa church, kapag tinabihan natin after ng worship service, tapos pinakinggan natin na magkwento sila hindi lang ng mga experiences nila sa buhay, kundi yung faith nila sa Panginoon sa kabila ng pagsubok, yung perseverance nila, yung endurance nila, na kahit ang dami na nilang pinagdaanan sa buhay, nananatili pa rin sila, na nagpapatuloy sa pananampalataya sa Panginoon. We can really learn a lot just by listening to them. May kasabihan tayo na experience is the best teacher. Totoo ba yun? Not really. Maraming mga tao na matatanda na ang dami-dami nila experience sa buhay, pero you cannot consider them as mature. Ang dami-daming mga matatanda na ang dami-dami na nilang karanasan sa buhay, pero parang hindi naman sila natututo doon sa mga experiences nila. So, experience is the best teacher, maybe, maybe not. Kaya sinasabi dito ng psalmist na kahit mas bata ka, pwedeng magkaroon ka ng higit na karunungan kaysa sa mga matatanda. So, paano yon? Sabi niya, it's not just about all-day meditation of the Word, kundi higit sa lahat, pagsunod sa mga utos ng Diyos. Di ba sabi niya, dahil sinusunod ko ang inyong mga tuntunin. Pag-usapan pa natin ito mamaya doon sa ikalawang bahagi. So, sinasabi niya dito na para sa mga nakababata, yes, may matututunan tayo sa mga matatanda. Pero hindi natin pwedeng sabihin na dahil tayo ay mas bata, ay wala tayong maituturo sa mga matatanda. Diba yun yung sabi ni Paul kay Timothy, na isang batang pastor sa Ephesus. Sabi niya sa 1 Timothy 4:12, huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. If you are young people, don't make an excuse na wala kang may tuturo, na hindi ka pwedeng mag-disciple ng iba, na hindi ka pwedeng maka-influence ng iba. Ang sabi dito ni Paul kay Timothy, sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. And so, paano ka magiging halimbawa na dapat tularan if you are not spending enough time sa pagbubulay sa salita ng Diyos? So, dito sa Psalm 97 to 100, nakita natin yung halimbawa ng psalmist na yung pagmamahal niya sa salita ng Diyos, paano niya ina-express? Ina-express niya sa pamagitan ng all-day meditation of the Word. Araw-gabi na pagbubulay sa salita ng Diyos. Meron isang member, a few days ago, nagtanong sa akin, sabi niya, may tanong po ako. Planning ko na matapos basahin yung buong Bible in a year. Pero praying din for in-depth na personal Bible study to know God deeper and enjoy Him more. How could it be possible given yung limited time that I can allot
with other, life demands every day. So ito yung sagot ko. Number 1. Paano tayo makapaglalaan ng ganong all-day meditation on the Word? Ang dami nating ginagawa araw-araw. Number 1. Be convinced of the priority of the Word of God. Kapag priority, ibig sabihin, essential. Hindi pwedeng mawala. Hindi dapat i-compromise. Hindi pwedeng isang tabi. Sobrang busy ko ngayon. Kapag hindi na ako busy, saka magbabasa na ako ng Bible. Kung araw-araw kang busy. Number 2. Set aside anumang limited time na meron ka. Maybe you just have 15 minutes in the morning. Maybe you'll start with that. Or 30 minutes. Or 1 hour. Kung ano yung Genesis 1 to 11, you have 7 days in a week para basahin. 1 chapter, 3 chapters, hindi mo kailangan tapusin yung buong Bible in 1 year. Kung gusto mo, pwede rin. Pero you're not required to do that. Ang mahalaga, you're slowing down. Hindi ka nagmamadali sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At yung nabasa mo, even a short portion of that, mag-reflect ka. Anong tinuturo ng salita ng Diyos? Anong tinuturo tungkol sa Diyos? Anong tinuturo tungkol sa kasalanan na natitira sa heart mo? Sa mga idols na natitira sa heart mo? Anong tinuturo nito sa kapatawaran, sa kaligtasan na meron tayo kay Kristo? Reflect on the gospel. And then, pray. Pray for your heart. Yung binasa mo, pray for your heart. Yung binasa mo, pray for your family. Yung binasa mo, pray for every member ng church. So, ano mang limited time na meron ka? Number 3, may mga days na mamimiss mo yung time na yan. Sometimes you feel guilty. Naku, baka may masamang mangyari sa maghapon na ito kapag dahil na-miss ko yung quiet time ko. No. Don't feel guilty about it. Just press on. Patuloy lang sa pagbabasa ng Biblia. The following day. The following 2 days. And number 4, make sure na throughout the day, pinag-iisipan mo pa rin yung salitang binasa mo at di mo kinakalimutan. Pinagpe-pray mo, pinagpaplanuhan mo kung paano mo mai-apply sa bawat bahagi ng buhay mo to make you a better follower of Christ, a better lover of God, a better husband or wife or parent or child or member of the church or Filipino citizen. So hindi pwedeng hindi babaguhin ang buhay mo kapag pinagbubulayan mo ang salita ng Diyos. And that's our second point. So yung una, paano ina-express yung pagmamahal sa salita ng Diyos? Una, all-day meditation of the Word of God. Pangalawa, all of life application of the Word of God. That's from 101, verse 101 hanggang 104. Sa lahat ng bahagi ng buhay natin. So kung sinasabi natin na matamis sa panlasa natin yung salita ng Diyos, sa verse 103, sabi niya dito, how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Ibig sabihin, kapag meron kang paboritong pagkain, hindi mo ipagpapalit yon sa ibang mga nakahain sa mesa. I'll make sure na ito yung kakainin ko because ito yung pinakamasarap sa lahat. Hindi mo ipagpapalit sa matabang, hindi mo ipagpapalit sa mapait, hindi mo ipagpapalit sa hindi kasing sarap ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, yung Word of God, yung commitment natin sa Word of God, hindi natin ipagpapalit sa anumang bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos. E makita nyo dito sa pinag-aaralan natin sa Psalm 119, na hindi natin pwedeng paghiwalayin yung pagmamahal sa salita ng Diyos, affection, pagbubulay sa salita ng Diyos, meditation, at yung pagsasabuhay ng salita ng Diyos, application. You cannot really separate yung tatlong bagay na yon. So makita natin sa 3 verses, yung 101, 102, and 104, na yung commitment ng psalmist sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos ay na-express niya
bilang pananatili sa paglakad sa daan ng Diyos. Ibig sabihin, just walking the right way. Ito yung daan ng Diyos. Ito yung tamang daan. Ito yung daan ng salita ng Diyos. I will stay on this track. I will stay on this path. Hindi ako lilihis ng landas because I love the Word of God. Andun yung commitment niya na, I will not follow my own heart. I will not follow the ways of the world. I will follow the Word of God. Sabi niya sa verse 101, I hold back my feet from every evil way in order to keep your word. So meron siyang commitment, meron siyang resolution. Na sabi niya, pipigilan ko yung paa ko. Hindi ako hahakbang sa kanan. Hindi ako hahakbang sa kaliwa. Tuloy-tuloy yung lakad ko doon sa direksyon na ibinigay sa akin ng Diyos. So this is all of life commitment. Sinabi niya na, I hold back my feet from every evil way. Kahit anong sabihin ng mga tao, kahit anong sabihin ng mga kaibigan ko, kahit anong sabihin ng mga kaklase ninyo, kahit hindi maging popular yung desisyon ng pagsunod kay Kristo, kahit merong cost or consequences yung following the ways of Christ. Meron siyang ganitong resolve for what purpose? Sabi niya, in order to keep your word. Hindi siya makakasunod sa salita ng Diyos kapag salita ng tao yung papakinggan niya. Hindi siya makakasunod sa salita ng Diyos kapag yung desire sa heart niya yung nangingibabaw na taliwas sa kalooban ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng mamangka sa dalawang ilog. We cannot serve two masters. We cannot say yes to God and say yes sa kasalanan at the same time. We cannot say yes sa kasalanan, ibig sabihin, we are saying no sa salita ng Diyos. Sa verse 102, sabi niya, I do not turn aside from your rules, for you have taught me. Sabi niya, hindi siya lumihis sa mga utos ng Diyos. Again, yung image na ginagamit niya dito ay yung tamang daan na nilalakaran. And so sa buhay natin, palaging merong choice kung sino yung papakinggan natin. Papakinggan ba natin yung boses o pamamaraan ng Diyos o yung sinasabi ng sariling puso natin o ng mundo? Simula pa sa Garden of Eden, na meron choice sina Adam and Eve. Kung papakinggan man nila sinabi ng Diyos, huwag niyong kakainin yung bunga sa punong ito, o papakinggan nila sinabi ng ahas na pwede niyong kainin. Lahat. Hanggang ngayon, we still have two choices kung kaninong boses yung papakinggan natin. Sinabi ng psalmist yung dahilan. Bakit boses ng Diyos yung pinapakinggan niya? Bakit hindi siya lumilihis ng landas? Ang sabi niya dahilan, for you have taught me. Kayo, Panginoon, yung nagtuturo sa akin. Kayo yung nagturo sa akin. Ibig sabihin, sinasabi niya, mas nagtitiwala ako sa turo mo kaysa sa turo ng tao. And we all need Jesus to teach us. And yun, ibig sabihin ng pagiging disciple. Kapag sinabi natin, we are disciples, ibig sabihin, we are learners, we are students of Jesus. Tayo mga estudyante, and He is our teacher. Ibig sabihin, kung tayo mga estudyante, pinapakinggan natin kung sino sinasabi ng teacher natin. Sabi ni Alistair Begg, tungkol sa pagiging prophet at teacher ni Christ for us. Sabi niya, we need Jesus to teach our hearts, to dispel our darkness, to reach us in a way that no one else can. Until He teaches us, we will never learn about Him. Until we see Him as the Word of God, we will never be wise for salvation. But when this greatest of the prophets, Jesus, speaks truth to our hearts, we say, this is truth. Ito yung totoo. And we praise the one who is all truth as our wonderful, beautiful, incomparable teacher and Savior. Kapag si Kristo yung teacher natin, bakit natin ipagpapalit sa boses ng iba? And so sa verse 104, after saying kung gaano katamis pa sa kanyang salita ng Diyos, sabi niya, last verse, through your precepts, I get understanding, therefore I hate every false way.
So, balik na naman tayo dun sa binigyan din niya dun sa first half ng passage natin. Na through meditation of the Word of God, nagkakaroon siya ng higit na understanding o wisdom o pangunawa. Para sa kanya, sinasabi niya na, okay, kung ganito yung benefit ng Word of God sa akin, nagkakaroon ako ng greater understanding, nagkakaroon ako ng greater wisdom. Ibig sabihin, nag-i-increase. Nag-i-increase yung pag-ibig niya sa salita ng Diyos. At sa kabilang banda naman, nag-i-increase yung pagkamuhi niya sa mga bagay na taliwas sa salita ng Diyos. Kaya sabi niya, if our heart is falling more and more in love with God and His Word, ibig sabihin, kakamuhian natin anumang bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos. Diba kaya sabi niya, therefore, I hate every false way. Sabi niya, every false way. This is an all-consuming passion for the Word of God. If we love God, if we love the Word of God, we love what God loves. And we hate what God hates. So anumang taliwas sa salita ng Diyos ay false way. Dahil ang salita ng Diyos ay katotohanan. Everything contrary to the Word of God ay kasinungalingan. Di ba kaya yung prayer ni Christ, sanctify them with your truth. Your word is truth sa John 17:7. And when we read the Word of God, di ba kaya lalong tumatamis yung salita ng Diyos kasi nadidiscover natin kung sino yung daan, sino yung katotohanan, sino yung buhay. Walang iba kundi si Kristo. At wala nang ibang paraan para tayo ay makalapit sa Diyos. He is our way to the Father. Wala nang iba. So, if we love Jesus, and we love Jesus, ibig sabihin, anumang bagay na contrary to Jesus and His gospel, ay kamumuhian natin. We will say no to everything that is anti-gospel. So ano yung point dito sa second answer? So yung point dito, kapag sinasabi natin na we love God, kapag sinasabi natin na we love His Word, yung love na hindi lang siya nag-uumapaw sa mga words na sinasabi natin every Sunday. Kapag nagpe-pray tayo, kapag kumakanta tayo, kasama yung we express that love sa salita ng Diyos. Pero if we really love the Word of God, nag-overflow ito sa araw-araw na buhay natin. Hindi lang when we are inside the church, kundi kahit tayo ay nasa labas ng church, nasa loob ng bahay, nasa loob ng eskwelahan, nasa loob ng palengke, nasa loob ng SM. We obey God in all areas of our life. Sabi ni Jesus sa John 14:21, ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko, ang siyang nagmamahal sa akin. If we love Jesus, we obey His words. So, ang prayer ko sa bawat isa sa atin, kasali ako, na yes, ugaliin natin na basahin yung salita ng Diyos araw-araw, ugaliin natin na dumalo sa church to listen to the Word of God every Sunday, pero hindi lang yon. That's very important. Pero more than that, I pray na lahat sa atin ay mas lumalim ang pagkakilala at pagmamahal sa Diyos na nagpapahayag sa atin, nagpapakilala na niya kanyang sarili as we read and listen to His Word. Reading the Bible is not our ultimate goal. Reading the Bible, all-day meditation on the Word of God is not our ultimate goal. It is a means to an end. At ano yung ultimate goal? Ano yung end goal? And for us to enjoy our love relationship with God, yun ang pinakamahalaga sa lahat. So with that goal in mind,
na maalala natin na I'm not just encouraging you na basahin yung Bible araw-araw. Ang prayer ko for us to really enjoy, to really taste and see that the Lord is good. So, with that goal in mind, tatapusin ko yung sermon na ito sa pamagitan ng 3 rules ni Martin Luther. 3 tuntunin na sinulat ni Martin Luther kung paano tayo mag-grow deeper in love with the God of the Word. Paano tayo magiging better theologians. And sinabi ni John Piper na huwag tayong matakot sa term na theologian. Kasi lahat naman talaga tayo ay theologian. Dahil tayo nagsisikap na mas makilala ang Diyos, mas mahalin ang Diyos, mas sundin ang Diyos. That's the goal of theology. And so, yung 3 rules na babanggitin ko, hindi lang ito may kinalaman sa passage natin ngayon. At sa passage natin last week. May kinalaman ito sa, actually, buong Psalm 119. As we recall, yung paulit-ulit na sinasabi ng psalmist nito. Sabi ni Martin Luther, nakilala natin na siyang ginamit ng Panginoon para sumiklab yung Protestant Reformation simula sa Germany noong 16th century. Pero sinabi niya, tungkol sa Psalm 119, ito sabi niya, I want you to know how to study theology in the right way. And sinabi niya na ito yung method na pinapractice niya na sinasabi din ni King David, ang paniwala niya si David yung nagsulat ng Psalm 119, na sinasabi ni David sa Psalm 119. And sabi niya, here you will find 3 rules. At paulit-ulit ito na sinasabi sa Psalm 119. Ano yung 3 rules na yun? Number 1, orasyo, meditasyo, and tentasyo. Okay? Are you ready to learn some Latin? Okay, una, orasyo. Orasyon. Prayer. Ayun ang ibig sabihin ng orasyo. Prayer. Ang sabi niya, you don't just read the word. Sabi niya, you should completely despair of your own sense and reason. Na aminin mo na wala kang sapat na karunungan at katinuan para maunawaan yung salita ng Diyos. For by this, you will not attain the goal. Sabi niya, rather, lumuhod ka sa Diyos sa iyong private little room and with sincere humility and earnestness, manalangin ka sa Diyos sa pamagitan ng kanyang pinakamamahal na anak na, ano sabi niya, to graciously to grant you His Holy Spirit to enlighten and guide you and give you understanding. You read the Word of God, pero yung prayer mo katulad ng psalmist, sabi niya sa verse 18, buksan niyo ang aking isipan upang maunawaan ko ang kahangahangang katotohanan ng inyong kautusan. Verse 27, ipaunawa niyo sa akin ang inyong mga tuntunin. Before you read Genesis 1, ask the Lord in prayer, Lord, tulungan mo ako na maintindihan kung ano sinasabi mo. And verse 34, bigyan niyo ako ng pangunawa sa inyong kautusan. And sinabi din ni Martin Luther na dito na yung psalmist is using many words of this nature, many more words, although he knew the text of Moses well, and that of the other books besides, and heard and read them daily. Pero sabi niya, yet he desires to have the real master of Scripture. Yung totoong tagapagturo ng kautusan, yung magtuturo sa kanya, to make sure na hindi yung sarili niyang pag-iisip yun ang ingibabaw. To make sure na hindi siya yung master ng Word of God, kundi yung Holy Spirit, yung master, yung teacher ng Word of God. So that's number 1. Orasyon. Number 2, meditasyon. Meditation. Ang sabi niya, secondly, you should meditate. Ibig sabihin ito na not only in your heart, but also externally, you should constantly handle and compare. Ibig sabihin, basahin mo ng paulit-ulit ang salita ng Diyos na pinipreach. And then pagbulaya mo kung ano ibig sabihin dito ng Holy Spirit. And then, ma-observe mo, sabi niya, therefore you observe kung paano sinasabi ng psalmist dito na siya'y magsasalita, mag-iisip, magtuturo, makikinig, magbabasa,
day and night, constantly, palagian, araw at gabi, na pagbubulay, nothing else but God and His Word. Verse 11, ang salita nyo iniingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Verse 15, ang inyong mga tuntunin ay aking pinagbubulayan. Verse 24, ang inyong mga turo ay nagbibigay sa akin ng kagalakan at nagsisilbing tagapayo. Verse 48, iginagalang ko ang inyong mga utos na aking minamahal at pinagbubulayan ko ang inyong mga tuntunin. Verse 93, na pinag-aralan natin last week, hindi ko kailanman lilimutin ang inyong mga tuntunin. And the verse 97, sa text natin ngayon, oh, how I love your law. It is my meditation all the day. And the number 3, orasyo, meditasyo, tentasyo. Ano yung tentasyo? That's trial, testing, pagsubok. Anong kinalaman ng pagsubok na binibigay sa atin ng Diyos sa paglalim sa salita ng Diyos? Sabi ni Martin Luther, tentasyo. This is the touchstone. Tinuturuan tayo ng mga pagsubok sa buhay, hindi lang para mahalin, hindi lang para malaman, maunawaan, kundi maranasan. Kung gaano katama, kung gaano katotoo, kung gaano katamis, kung gaano kaibig-ibig, kung gaano ka makapangyarihan, kung gaano kalaking kaaliwan yung binibigay ng salita ng Diyos. It is wisdom supreme. Na paulit-ulit na binabanggit dito ng psalmist, sabi ni Martin Luther, na ang dami niyang mga kaaway. Na kapag mas na lumalalim siya sa salita ng Diyos, mas dumadami yung kanyang mga suffering. Pero habang dumadami yung kanyang mga suffering, mas lumalalim siya sa salita ng Diyos. Dahil habang nahihirapan siya sa buhay, mas natitikman niya kung gaano katamis yung salita ng Diyos. Verse 67, nang ako'y hindi nyo pa pinaparusahan, before I was afflicted, ako'y lumayo sa inyo. Ngunit ako'y ngayon sinusunod ko na ang inyong mga utos. Verse 71, mabuti na pinarusahan niyo ako. It is good for me that I was afflicted, dahil sa pamamagitan nito, natutunan ko ang inyong mga turo. Orasyo, meditasyo, tentasyo. Yung Psalm 119 is a very long prayer na kailangan natin matutunan kung paano gamitin din sa ating prayer life. Yung Psalm 119 is a very long meditation on the Word of God. Ang mahalaga na basahin din natin paulit-ulit, pagbulayan natin yung salita ng Diyos through Psalm 119. At yung tentasyo, paulit-ulit sa Psalm 119, binabanggit yung afflictions, yung hirap, na halos mamatay na yung psalmist. Ito yung context kung paano nasulat yung Psalm 119. Hindi dahil sobrang komportable ng buhay niya, hindi dahil sobrang dami ng blessing na dumating sa kanya, kundi sa kabila ng dami ng mga pagsubok na dumating sa kanya. He remains committed to the Word of God at ginagamit yun ng Diyos para mas maging maigpit yung pagkapit niya sa salita ng Diyos. Prayer for all of us for this year. Magkaroon man kayo ng prosperous new year o more poverty new year. Magkaroon man kayo ng mas masaya na bagong taon o mas malungkot na bagong taon. Magkaroon man kayo ng blessed new year or more afflicted, more afflictions, more sufferings for this year. Ang prayer ko, na anumang maranasan natin araw-araw, masabi natin, at mas lumalim yung heart natin sa pagsasabi, katulad ng psalmist, oh, how I love the Word of God. Oh, how I love the God of this Word. The God of the Word of God. Let's pray.
Father in heaven, sa pait ng mga pagsubok na naranasan namin sa araw-araw, pinatutunayan mo na matamis ang iyong mga salita. Mas nagiging matamis ang salita mo para sa amin as we go through different trials. And so, Father, bagamat hinihiling namin na malampasan namin yung mga pagsubok na ito. But more than that, our desire ay gamitin mo anumang karanasan namin sa buhay so that we will grow deeper into your word. Para palagi naming maalala kung gaano kabuti ang mabuting balita ni Kristo. Even sa mga masamang pangyayari sa buhay namin. Sa mga masamang tao na nakapaligid sa amin. O mga masamang salita na narinig namin. O mga masamang ginawa sa amin na ibang tao. O masamang karanasan ang ma-experience namin. Naway palagi naming matikman at masilayan kung gaano kabuti ang aming Ama, ang aming Panginoon, ang aming tagapagligtas. Continue teaching us through your word every day, especially every Lord's Day. How sweet, how lovely, how beautiful your word. Because our God is sweet, lovely, and beautiful. This is our prayer. In Jesus' name, amen.